sa lahat ng mga nag-aawayang faction para walang kaguluhan. And he was able to do this successfully during the 6 years ni President Duterte. Nakita natin ang bilis-bilis ng takbo ng gobyerno noon, ang bilis-bilis ng aksyon at response sa mga pangangailangan ng tao. Meron pa tayong malasakit center na milyon-milyon na ang natulungan na talagang ang pera ng gobyerno hindi napupunta sa korupsyon, sa flood control, pero talagang sa pangangailangan ng tao. So, kung merong napatunayan, bungo. Diba? Number 2, makakatulog ng mahimbing si Sara at ang Pilipino na meron siyang vice president na hindi pag-aasaman ang pwesto niya. Diba? So, that will give peace and security to our nation so that we can concentrate sa nation building, ekonomiya, pagpaparami ng trabaho, pagtulong sa mga tao, pagpalaki ng ekonomiya, kaysa sa politika. Yung vice president mo, nakuha mo, yung pinag-aasaman ng pagtanggal mo. Again, hindi ko sinasabi na mali si Sara na labanan si Bongbong. Tama. Ang nagkamali si Sara, nung kampihan niya si Bongbong, now she realizes the mistake. She turns around and says, I'm sorry, and let's do it right this time. Which, again, shows a strong character of Ma'am Sara na pag alam niyang mali, papaguhin niya. Yun po ang kailangan natin sa ating bansa ngayon. Kung gusto natin tumino ang ating bayan, umasenso, kailangan natin ng mga strong leaders with compassionate hearts. Yan ang tapang at malasakit. Si Bong has proven strength and both strength and ability and character. And I think hindi ko dinidiscount yung iba. Si Senator Marcoleta is magaling, matalino, matapang. Good choice. Si Robin, magaling, very popular. Pero pag pinapili mo ko, kasi I think mas maraming napatunayan si Bong sa lahat ng mga kandidato. Ngayon, si Lenny, nababanggit ko dahil hindi na naman to usapan na DDS kami. Diba? Ang usapan nito yung ano makakabuti sa bansa, and I think unity, yung genuine unity, kailangan talaga natin bansa. Now, kaya ko isinusulong din po yung reforma dahil hindi ang pagsama-samahan natin dapat yung ano natin gagawing pagbabago, hindi ko sino yung ating magiging leader lang. Yan ang pagkakamali natin noong 2022. Ang inilabas nila, unity, unity, unity.